Dear Kuya Poy, ako po si Jennifer, 21 years old mula dito sa Quezon City. Sa totoo lang, first time ko lamang na gumamit ng dating app. Hindi ko nasasabihin kung anong dating app ang ginamit ko. At unexpected po kasi na may nakausap akong lalaking single na ang pakilala ay si Alan. Matangkad siya, as in 6-footer at 24 years old na rin naman daw siya. Hindi malayo sa edad ko. May sariling kotse at may motor pa. Saan ka pa, di ba? Jackpot kung jackpot. Pero Kuya Poy, hindi pa kami nagkikita nitong si Alan ay sinabi niya na sa akin na taga Quezon City lang rin naman daw pala siya. Pero ewan ko ba, after ng gabi ng pag-uusap namin ay nagkita na rin kami agad sa isang mall dito nga sa QC. Sa totoo lang Kuya Poy, ay may itsura ang lalaking nakilala ko online at ramdam ko ang pagiging magalang niya sa akin sa aming pagkikita. Pakiramdam ko naman ay responsableng tao itong si Alan. Ikinwento niya sa akin na may trabaho daw siya at hindi kagaya ng iba dyan na tambay at umaasa pa rin sa kanilang mga magulang. Mabilis ko namang nagustuhan si Alan kaya nga hindi ko na pinatagal pa ng 1 linggo at ipinakilala ko na rin siya sa pamilya ko. Gaya ko ay mabilis na nakagaanan ng loob ni Alan ang aking mga magulang at kapatid. Ang totoo nga niyan Kuya Poy, ay niyaya pa siyang mag-inom ng mga ito. At dahil nga sa nag-aaral pa naman ako, ay sobrang na-appreciate ko rin ang effort ni Alan dahil sa ginagawa niyang paghahatid sundo sa akin sa pinapasukan kong university. At sa puntong ito, hiniling ko ngang huwag na sanang matapos ang kaligayahang nararamdaman ko kasama si Alan. Akala ko ay wala nang katapusan pa ang kasiyahang ito kapiling si Alan. Pero nagkamali pala ako nang may madiskubre ako sa kanyang pagkatao. Yan ay matapos kong mag-stalk sa social media accounts niya. At dito nga ay nakita ko sa Instagram ni Alan ang isang bata. Akala ko noong una ay kapatid niya lamang ito o pamangkin, kaya naman dinedma ko lamang. Pero syempre, hindi ako nakontento at patuloy akong binabagabag. Kaya naman nagawa ko na rin na kalkalin pa ang laman ng Facebook account niya. Siguro nagawa ko ito dahil during that time ay hindi pa rin ako nakakapunta man lang kina Alan at hindi niya rin ako na ipapakilala pa sa kahit na sino sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang araw, naglakas loob na rin akong prangkahin si Alan at tanungin kung sino nga ba ang bata sa mga photos nito sa kanyang social media accounts. Kuya Poy, nabigla ako dahil hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alan matapos niyang aminin sa akin na anak niya raw sa pagkabinata ang sinasabi ko. 17 years old pa lamang daw si Alan nang magkaroon siya ng anak. Nagulat ako Kuya Poy. Sa edad na yun, akala ko from the very beginning ay single talaga siya. Ang masama nga lang ay hindi niya man lang nilinaw sa akin na may anak na pala siya sa pagkabinata. Wala naman sanang issue sa akin yon Kuya Poy, kung naging totoo siya noong una pa lang. Ang lumalabas pa kasi niyan ay naging madrasta na pala ako nang hindi ko alam. Ang masakit pa ay hindi raw pala madalas kung mabigay ng sustento itong si Alan sa kanyang anak na nasa puder naman ng kanyang ina o ng ina ng bata. Nawindang na lamang ako dahil akala ko ay mabait si Alan. Pero ewan ko, kasi palagay ko hindi siya naging totoo sa akin. Kaya naman sobrang sama ng loob ko sa kanya. Kaya para sa mga katulad ko at sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programang Heart to Heart, isang paalaala ang aking sasabihin.
na kapagka sobrang bilis ng mga pangyayari sa paligid ninyo, lalo na nga sa dating, kabahan na kayo. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa ninyo ang kwentong ipinadala ko sa True FM. Umaasa po ako na sana ay may makuha akong payo mula sa iyo, Kuya Poy, at sa maraming mga tagapakinig ng inyong programa. Hanggang dito na muna ang aking storya. Lubos na gumagalang, Jennifer. At napakinggan nga po natin kanina ang kwentong ibinahagi nitong si Jennifer, 21 years old, napakabata, nasa school pa nga siya, nag-aaral. Pero syempre, katulad din natin, nung bata-bata pa tayo, okay lang rin naman na maghanap-hanap ng magiging kaibigan, magiging boyfriend, ganyan-ganyan. 'Di ba? At nakilala niya nga po itong si Alan na nagpakilala na hindi raw siya katulad ng iba. Meron daw siyang trabaho, de motor, de kotse, ano pa ba, may pag-aari bang barko? Pero napakabilis daw ng mga pangyayari, no? After a week, pinakilala naman nitong si Jennifer, si Alan sa kanyang pamilya. At sobrang nakapalagayan na ng loob ni Alan ang kanyang pamilya. Nayaya pa nga sa konting inuman. Ayan, konting shot lang naman sa kanilang pamilya. At eto na nga, hatid sundo na si Jennifer sa kanyang eskwelahan. Kinikilig na nga lang merong picture ng isang bata sa social media nitong si Alan ang natanong nitong si Jennifer kinalaunan, pero wala naman daw kagatul-gatul at hindi naman na sinubukan pang i-deny nitong si Alan na anak niya pala yun sa pagkabinata. Na ikina-turn off naman nitong si Jennifer. Not because, ako naintindihan ko sa puntong ito, si Jennifer na kaya niya biglang binitiwan. Teka lang, uy, Alan, ayoko na. Dahil akala ko totoo na yung mga sinasabi mo. Ang sabi mo, binata ka. 'Di ba? Sabi nga ng awitin bakit ang sabi mo binata ka? 'Di ba may kanta tayong ganon, Sir Aaron? Meron pero ginulantang ka. Sinabi mo na ang lahat ng katotohanan na sabi mo ay totoo, pero hindi mo sinabi yung isa sa mga pinaka-importante na meron kang anak sa pagkabinata nung sa getting to know each other stage pa lamang kayo at hinayaan mo na makalkal pa nitong si Jennifer ang katotohanan na yan. Pero not even, baka kasi alam nyo sa mga pagkakataong ganyan ay gusto mo rin bang unti-untiin. Iba-iba naman ay isip ng tao 'di ba, na baka hindi niya matanggap sa unang pagkakakilala natin na may ganito. Maintindihan pa natin yan. Nga lang, baka pwede ko pang sabihin kay Jennifer, naku, pag-isipan mo naman. O baka ikaw naman masyado nagmamadali doon sa katotohanang malaman, yung parting yun sa buhay nitong si Alan. But no, dahil itong si Jennifer ay may isa pang mas importanteng katotohanan na nalaman tungkol po dito kay Alan. At yan nga ay yung hindi pala nagsusustento at hindi nagiging responsableng ama itong si Alan doon sa kanyang anak kahit pa nga hiwalay sila nitong nanay nung bata. Yung hindi niya pagiging responsable pero napakabuhay binata talaga. That's a red flag na naghuhumiyaw na red flag talaga. Na buti na lamang ay iniwasan din naman nitong si Jennifer. 'Di ba? And once again, ang paalala nga po natin ng ating letter sender, lalo na sa mga kababaihan, hindi lamang sa mga kababaihan, kahit sa mga kalalakihan diyan, nakilalanin yung maigi ang inyong mga makakadate, ang inyong mga makikilala. Bakit? Dahil hindi nyo alam na baka napakarami mga skeleton sa kanilang closet. 'Di ba? Ang daming mga sikreto na hindi ninyo malaman at baka sumabit pa nga po kayo diyan. 'Di ba? Hindi lang naman mga anak ang pwedeng itago. 'Di ba? Ang mga koneksyon sa mga illegal na gawain ay pwedeng maitago ng isa nakaka-date mo. O kaya naman yung kanilang tunay na marital yung status.
Okay, yung status nila kasal pala talaga, 'di ba, nagtatago lang sa asawa baka mamaya na lang biglang may manutok sa'yo diyan, hindi mo alam ikaw pala ay, kabit, 'di ba, yung mga gano'ng, mga eksena kaya iwasan po natin yung mga ganyan. Kaya Jennifer, ako saludo ako sa'yo 'no, na kahit pa nga kilig na kilig ka ay inuna mo yung pag-iisip na, "Teka lang, hindi niya nga maipakita yung responsibilidad doon sa kanyang anak, sa pagkabinata. Aba, eto ka ngayon, ligaw ka na naman. Okay, makabuntis ka kay hindi, more or less, baka ganun lang din ang gagawin mo. 'Di ba? Iba sana ang kwento kung sakaling inamin na at responsable namang ama itong si Alan. Siguro encourage ko pa si Jennifer na ituloy mo lang. Malay mo naman ikaw makapagpabago sa kanya. But no. Oo, talagang naglalaro pa itong si Alan at medyo delikadong makarelasyon ang isang taong katulad niyan. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy,